Dahil sa post na 'to, ang daming nagtatanong sa'kin kung paano ba maging ALT dito or English teacher sa Japan. Sige na nga, ibulong ko na sa inyo para ma-experience niyo na rin yung anime dito, yung buhay anime nga. Pero gusto ko lang maging clear sa inyo, gusto ko lang malinawin na hindi ako nag-apply galing sa Pinas. Nasa Japan na ako nung nag-apply ako ng ALT at yung citizenship ko, Japanese na dahil half ako. Pero don't worry, marami tayong mga kababayan na nag-apply galing sa Pinas na nag-work na dito as ALT. At maraming turnover yan kasi alam ko maikli lang yata yung visa, 3 years lang yata. Hindi ako sure kasi never nga ako nag-apply dyan. Spoiler, hindi mo kailangan ng Japanese para makapagtrabaho ka dito. Actually, mas prefer nila kung wala ka talagang Japanese para hindi ka mag-rely sa Japanese at para English lang talagang gamitin mo. So, paano nga ba mag-apply? May mga agencies dito sa Japan na nag-dispatch at kumukuha from overseas at from kahit na yung mga nandito na sa Japan. So, yung pinakasikat dyan is JET program. Itong JET program nito para sa akin, ito yata yung pinakamatas magbayad ng mga ng mga ALTs, ng mga teachers kasi under government yung program nito. So, sila mismo yung nagde-direct na nagbabayad sa mga sahod. So, walang masyadong middleman na kumukuha ng commission. Kasi nung na-applyan ko nun, hayop na yun. Parang nakikisahod-sahod na rin sa sinasahod ko. Alam mo yun, ang laki ng kinukuha. Kung tutusin siguro, malaki rin yung sinasahod ko yun. By the way, yung nag-research ako nasa 250k to 300k yan na yung mga sahod ng mga JET program. So, kayo na lang bahalang mag-research at i-confirm. Yung mga nag-work sa JET program dyan, siguro i-confirm nyo naman or ibulong nyo naman yung mga sahod nyo sa amin para may mga idea kasi hindi ako under dyan sa program yan. Iba yung ginamit ko nun. So anyway, ano nga ba yung mga requirements? Yung pinaka-main requirement lang is college degree. Doesn't matter kung ano yung course mo, kahit na hindi related yan sa English, kahit hindi English major, basta may diploma ka. Okay? At yung second requirement naman, syempre, napaka-obvious naman ito, yung English. Kailangan marunong ka mag-English, okay? Kasi paano ako magtuturo kung di ka marunong, di ba? Eh, hindi naman mahirap yung mga tinuturo dito. Kahit yung mga senior high school, pinag-aaral pa rin mga natututunan natin na elementary. Ganun kalayo yung gap. Actually, nung nakita ko, seryoso ba na ganito kadali yung tinuturo nyo? Pero wala tayong magagawa kasi hindi naman nila laging ginagamit yung salitang English. Kaya ayun, marami talagang hirap. Hindi nila ginagamit sa daily conversation. So, 1 hour per day lang. Kaya natural, hindi sila nag-advance. Sa atin kasi, lahat ng subjects, di ba? Puro English, kahit ano pang subject yan, pero sa Filipino. Eh, dito kasi, baliktad, lahat Japanese, pero lang sa English. Sa totoo lang ako, nag-work lang ako sa Australia ng 1 year before ako mag-ALT. Bali, yun na yung nahasa ako sa English dahil nag-work ako sa mga sales, sa mga tawag doon, call center doon. Nag door-to-door sales din ako. Marami akong ginawa diyan. Nag-work rin ako sa restaurant. So, isang taon ako nag-work sa Australia na habang hindi ako makapag-work sa Japan, pumunta muna ako Australia kasi ang hirap kahit anong apply ko dito. Hindi talaga ako makuha ng trabaho noon nung una. So, nag-work muna ako sa Australia. So, ayun na. Yun na yung pinaka-practice ko doon na sa yung English natin. Gusto nyo, bigyan pa kayong sample. Ganito kasi yan. Cheese is G as. Ay, Japanese na pala yung accent ko dito dahil matagal na ako sa Japan. But anyway, hindi importante yung accent para sa akin Ang importante dito, fluent ka magsalita. At sa totoo lang, alam nyo yung English accent natin. Mas madali lang maintindihan compare sa mga ibang bansa. Yan laging sinasabi sa akin. Kasi yung accent natin sobrang daling pakinggan. Kahit ako, agree ako dyan. So sa age requirement naman, di ako sure pero ang pagkaalam ko ay under 45 or 40. Pero kailangan ko maging realistic as much as possible. Gusto nila yung mas bata kasi alam niyo naman pag yung napunta ka sa mga elementary schools, mas prefer nila yung may energy kasi alam mo, ang daming bata, kailangan makasabay ka. Eh, pag mga 40 plus na tayo, 50, malamang di na natin masabay no energy nila. So, tendency hindi tayo masyadong magana. So, kailangan hindi tayo malanda sa pagturo. At lastly, itong tip na to, hindi ko lang alam kung makakatulong sa inyo kasi hindi ko pa na-try mag-apply dyan. So, hindi ko alam yung sistema. So, in case na pinapapili kayo kung saan mag-work, piliin nyo yung hindi masyadong sikat. Kasi pag pinili nyo yung Tokyo, alam nyo naman, marami kayong kalaban dyan. Most likely, mahirap mapili. So, kung pipiliin nyo yung mga hindi masyadong sikat na lugar, mas madaling makapasok. Syempre, less competition. At pwede naman kayong mag-travel nun kasi medyo malaki naman yung sahod sa JET program. Ang pagkaka-research nga 250-300k. Sobrang laki na nun. Makapag-gala-gala ka na dito sa Japan. At syempre, malaking advantage rin yung kung major mo na sa education. Mas madaling mapunta ka sa mga teaching jobs. At syempre, malaking bagay rin yung mga qualifications tulad ng high score sa IELTS
or high score sa TOEFL or yung meron kang certification ng ano, tawag dun, TESOL ba yun? TESOL. So yan, yung mga bagay na ganyan, hindi naman yan necessary pero essential sila sa pagtuturo. So mas malaking chance mo makuha 'pag meron ka yan. But anyway ako, wala ako yan totally, college graduate lang ako, at least nakapag-work pa rin ako. So kaya niyo naman yan basta mag-try lang kayo, wala naman mawawala.